Mga bro, kahit medyo lumamig na ang tingin ng Department of National Defense sa Turkey bilang isa sa mga major defense suppliers ng bansa, hindi pa rin nagpahuli ang Turkish defense firm na STM Savunma. Sa kakatapos lang na Philippine Navy Drone Warfare Summit, gumawa sila ng matinding presence at pinakita kung gaano kalawak ang kaya nilang i-offer sa larangan ng unmanned systems. Isa sa mga highlight ng exhibit ng STM ay ang kanilang mga cutting-edge drones tulad ng Cargo Loitering Munition Quadcopter, isang suicide drone na kayang umatake sa target ng eksakto at mabilis. Ipinakita rin nila ang Togan Surveillance Quadcopter na pang-recon at intelligence gathering, pati na rin ang Neti family of autonomous unmanned underwater vehicles, mga makabagong drone na kayang mag-operate sa ilalim ng dagat ng walang crew. Kung iisipin, mga bro, kahit hindi na gaanong pabor ang DND sa Turkey pagdating sa malalaking kontrata, mukhang hindi pa sumusuko ang STM. Posibleng nakikita nila ang opportunity sa smaller but smarter systems, gaya ng mga drone at unmanned vehicles na swak sa modern warfare at maritime surveillance ng Pilipinas. Ang malaking tanong ngayon, sasali kaya ang STM sa Self-Reliant Defense Posture (SRDP) program ng Pilipinas? Kung papasok sila rito, posible nilang ialok ang teknolohiya nila para ma-transfer sa mga local defense companies, o baka pa nga makipag-partner sa mga Pilipinong manufacturers para gumawa o mag-develop ng mga bagong drone systems locally. Kung mangyari ito, mga bro, malaking tulong to sa ating defense industry at sa goal ng bansa na maging self-sufficient sa military technology. At kung may bansa na willing makipagtulungan sa ganitong setup, Turkey ang isa sa mga posibleng maging pioneer partner.